tuwing akitan ko ay magbababala naman sila ng bukuan. Kaya iniisip ko sa sila, kung naging na sila ng para pinagigit ko. Ang solusyon talaga ay mas malawak na lugar. It's the next year. Alright, hindi mo kasi basa ng Ephesians chapter 4. Aklat ng Epeso. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. At ating pong basahin from verse number 1 hanggang verse number 6. Ephesians chapter 4. 1 hanggang 6. At ako bisundan nyo, ano? At muli, ay nais ko po na may ball pen at papel, makapag-take notes kayo or makapag-guhit sa inyong mga Bible. Chapter 4 ng Book of Ephesians, verse number 1 to number 6. Verse number 1, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Kaya siya, kasi Pablo yung nakikiusap na itong mga tao ito na mga nakakilala sa Panginoon ay lumakad ng nararapat. Ayon sa pagkatawag sa kanila ng Diyos. Nakadito? Alisin? Na anong pagkatawag ang pinag-uusapan? Na dapat nilang nakaran. Anong pagkatawag? Yung divine calling. Yung salvation. Okay po ako? Sa bakit kayo ligtas, lumakad kayo na ligtas. Amen? Lumakad kayo na naayon sa pagkatawag ng Diyos sa inyo. Ligtas ka rin. Lumakad kayo. Mamuhay kayo. Amen? Na kayo may ligtas. Alright? Sa paanong paraan ng paglakad? Ang sa verse number 2. Sa paanong paraan ng paglakad? Pamuhay with all lowliness. Ano pa? Meekness. Ano pa? Long-suffering. Ano pa? Forbearing one another. Ano na sila? May kababaan loob. May kaamuan. May pagtitiis. Okay? At pagdadalahan sa isa't isa. Okay? And number 3 is what? Paano ba sila mamumuhay at lalakad ano bilang ligtas? 3, endeavoring what? To keep the unity. Okay? Anong endeavoring? Dalawang bagay. Okay? Pagsumikapan. Pangalawa is what? I-maintain ninyo. Panagdilihin ninyo na yung pagkakaisa sa Espiritu, okay? Sa tali ng kapayapaan. Amen, isa? Amen? And then, ibinigay yung verse 4 to number 6. Naibig ko na doon tayo magpukol mabuti ng pansin. Okay? Na sa pagkakasila pinakiusapan na lumakad ng nararapat. Liwanag ba? Anong nararapat? Lumakad kayo na kayo may ligtas. Makita sa inyo. Amen? Okay? May pagpapakababa. May kaamuan. Mayroong pagpapasensya sa isa't isa, pagdadalahan. Okay? Number 3, at pagsumikapan ninyo na manatili yung pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Then verse 4 to number 6, pinasok ito, now there is one body. Pangalawa, one Spirit. Even as ye are called. Pangatlo, one hope of your calling. Alright? Panglima, one Lord. Pangapat, no? Panglima, one faith. Pang-anim, one baptism. Pangpito, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Alright. Now, anong ibig sabihin ng verse 4 to number 6?
Na malaki po yung kaugnayan nito doon sa naunang tatlong talata. Higit doon sa sinabi ni Pablo na pagsikapan ninyong manatili ang tali, ang kapayapaan, o manatili ang pagkakaisa. Okay? Yung verse 4 to number 6 ay in a ground upang ma-maintain nila yung unity nila. Ipalamin? Kaya nga natin the grounds of unity. Alright? Tama niyo po ako? At ang grounds ay nasaan? Sa verse 4, 5, and 6. Ano yung sige? Yeah. Ano yung grounds sa Tagalog? Batayan. Ano ba? Pundasyon. Amen? Ng unity ng mga tao ng Diyos. Ha? Now, sa mundong ito, yes, napakarami talagang relihiyon. Totoo yan. Maraming relihiyon. Alright? At karamihan yan ay nagtuturo na may iba't ibang daan patungo sa langit o para maligtas. Iba lang ang pangalan, pero parang-parang niya at iba lang paraan niya. Ha? Okay? Ang tawag doon ay pluralism. Now, tayo bilang mga tunay na Kristiyano ay singularity kung tawagin. Sapagkat nagpapahayag tayo na mayroon lamang isang tiyak at final na katotohanan. Hindi marami. Diba namin? At ito, hindi ito pwedeng makompromise. No? Hindi ito sinasabi na lahat ng reliyon ay pare-pareho lamang. Amen. Hindi. Alright? Now, pansinin nyo, from verse number 4 to number 6, 7 ulit na ginamit yung salitang one. Nakatinig po? 7 times, amen? Amen? At alam natin na yung number 6 ay number of man. Remember that? 666, number of man yun. Amen. Tama? Number 7 is what? Divine. Complete. Tama? Number of God. You follow me? And you follow me, sir? Amen. Oh, this is so 7 times na inulit ko siya ng 1. Now, ito po yung deklarasyon ng talaga exclusivity ng tunay na pananampalataya. Okay? Yung paulit-ulit na paggamit ng salitang walong iisa, no? Okay? Ito po ay nagpapatunay lamang na ang kaligtasan, ang katotohanan ay hindi relative. Hindi ito pabago-bago. Nakikinig ka sa akin? Nagpapakita po ito na ang true Christianity ay hindi isa lamang sa maraming daan. Nakikinig ka sa akin? Kundi ito po yung nagpapakita na talagang meron talagang nag-iisa. At natatanging daan na itinalaga ng Diyos upang ang tayo maligtas. Amen? John 46, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Iisa lang yun. And as for 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sa bakit walang ibang pangalan. Ang hindi sa akin? Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Amen? Manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahay. Amen, isa? Narito yung isang ground ng ating unity ng Christianity. Okay? Isa lang yung ating ipinangangaral. Amen, isa? Na isang tao, para maligtas, maliligtas lang siya by the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen, isa? At walang kaligtasan sa ibang kaparaanan. Alright? No, sa pagganito, ay naging isa tayo. Ano yung isa naman? Naging isa tayo. No? Now, remember this Christian. No? Ibig kong tandaan niyo po, isang sasabihin ko na biblical principle po ito. Okay? Unity is not, isang bakit, okay? Unity is not uniformity.
Ang ibig sabihin, okay, ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pare-pareho tayo ng ugali. Tama ba ako? Ha? Okay? Ang pagkakaisa ay wala sa pagiging pare-pareho. No? Hindi kailangan maging magkakapareho tayo sa lahat ng bagay. Pananamit? Nakikita sa akin? Pag-uugali? No? Okay? Unity is built on unity na built on something at hindi sa Bible ay hindi mananatiling nakatayo. Ibig sabihin, yung unity dahil lamang sa pera, hindi yung tatagal. Yung unity dahil sa politika, hindi rin tatagal. Ano ginagaya? Yung unity na nakabase sa tao, hindi rin tatagal. Maraming mga churches, doon nawala pastor, nawala na. Ibig sabihin, are you with me? But again, ganun man, there are things, may mga bagay that are fundamental. Fundamental. Na dito, tayong lahat ay kinakailangan talagang sang-ayon upang manatili tayong united. Alright? At yun ay binigay sa atin dito po sa chapter 4, verse number 4 to number 6. Things that are fundamental, no, that we must agree upang tayo ay manatiling iisa. Manalangin tayo, Panginoon. Ako patnubayan mo sa mahalaga namin po mag-uusapan. I pray, Lord, ito ay magpatibay po ng pananampalataya ng bawat isa. Magpatibay po ito ng unity ng iyong church at magindaan po ito sa paglago at pagtibay ng iyong church. Hinihiling ko ito, Lord, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. The grounds of unity, pag sinabing fundamental, hindi ito pwedeng alisin. Pag sinabing fundamental, hindi pwede dito na isa lang yung pipiliin mo at yung iba hindi. No, kailangan natin ito pare-pareho in order to have what? To have what? Unity. Alright? Now, okay. Ano number 1? What is verse number 1? Verse 4. There is one what? One body. Ano yung body? The church. Okay? Don't forget, ang Panginoon ang nagtayo ng church. At ito ay kanyang inibig. At itong church ito na kanyang itinayo at kanyang inibig, unang-una, dahil nito, na ang kanyang church ay unang-una, alive and vibrant. Don't forget that. God wants His church to be what? Number 1, alive and vibrant. Pangalawa, nais niya, ang church niya is what? Number 2 is what? United. United. Talagang may pagkakaisa. Wala siyang division. Hindi siya watak-watak. Hindi siya kanya-kanya. United. Pangatlo, ibig niya, pangatlo is what? Growing. Okay? Alive and vibrant. Pangalawa, anong pangalawa gusto niya? United. Pangatlo is what? Growing. Lumalago siya. Okay, lumalago siya. Okay, now, ang tangi lamang, ano po, no, na makapipigil para yung kanyang church ay hindi alive and vibrant. Pangatlo, unang is what? Unforgiving spirit. Hindi ito dapat sa church. Okay? Pangatlo is what? Pride. Pagmamalaki. Pagmamatas. Huwag makakatagpo ang Diyos dito sa church mo, sa church, ang church mahihirapang lumago. Don't forget, pangatlo is what? Immorality or adultery. Napakaraming churches. Maganda, matibay, malago, bumaksak dahil sa immoralidad at pakikiapid. Huwag mangyari sa atin. Amen? Maging maingat tayo sa bagay nito. Alright? Kaya ang church, kapag ito may talagang nagkakaisa, no? Na manatili yung tinatawag na energetic, active, alive, united tayo. Okay? Kung ang focus ng bawat miyembro is what? Ng church ng Lord, ang body ng Panginoon, no? Ay alive and vibrant.
nalulugod ang Diyos. Alright? Okay. Again, kaya nga, ang pakaingatan natin is what? Huwag makatagpo ang Diyos sa ating Diyos na ano yan? Pakilakas. Ang forgiving spirit. Ano pa? Pride. Ano pa? Immorality. Huwag na huwag. Okay? Kaya nga dito, di ba last Wednesday pa yung ating pinag-usapan? Yung spirit of resentment. Diba? Resentful spirit. Anong tawag ng resentful spirit? Sama ng loob. Diba pinag-usapan natin, no? Na huwag mong sayangin yung nalaling panahon mo na lagi kang offended, lagi masama ka ng loob. Wag. Okay? Hindi ka maging kagamit-gamit, no? Hindi ka maging masaya Kristiyano, maging miserable ang buhay mo kung ikaw ay laging may sama ng loob. Pawiin mo yan sa buhay. Pawiin mo yan. Okay? Minsan lang tayo dumaan sa bulong ito. Masasayang pa yung buhay mo kung lagi kang may sama ng loob. Tama? Tatangit ka. Okay? Mukha kang sibukasin. Wag. Amen, Christian? And let me remind you, okay, resentful spirit is a choice. Kung may tampo ka, may sama ka na loob, hindi wag mong sisihin yung tao. Pinili mo yun. Diba? Amen? Kung masaya ka kasi gusto mong maging masaya. Kung gusto mong offended, pinili mo yun. Okay? Okay? Ano sabi natin? Yung resentful spirit, ito po yung selfish living. Madalas kasi, hinahanap mo yung tao gawin niya yung gusto mo. Huwag ganun. Tanda mo lagi, iba-iba tayo. Amen? Magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng pagkatao. Pero salamat may grounds kung bakit tayo naging united. Amen? At ano yung unang grounds? The body of Christ, the church. Okay? The body of Christ, the church. Alright? Okay. In 1 Corinthians chapter 12, what's verse number 1 to number 23 po? Sabi ni Pablo, chapter 12, verse 12. Sabi ni Pablo, for as the body is one, and have many members, and of the members of that one body, being many are one body. Ganun din naman si Kristo. Kita mo? Okay. Now, ibig ko just maunawaan mo na ang church ay ang katawan ng Panginoong Kristo. Kung paano na yung ating katawan ay isang katawan pero maraming members, ganun din yung church. Isang katawan pero maraming membro. Amen, Christian? Amen? Amen? Now, bawat miyembro ng katawan, iba-iba yung gawain niya. Pero kabilang siya sa isang katawan lamang. Okay? Don't is verse number 14. For the body is not one members, but what? Many. Hindi pwedeng lahat, hindi pwedeng puro kamay ka. Hindi pwedeng puro ulo ka. Pangit mo kung magdalong ka. Iba namin? Amen? 15:16, kung sabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, hindi ako bahagi ng katawan. Okay? Kung sabihin naman ng tainga, no? Because I am not the eye, I am not of the body. Is it therefore not of the body? Hindi. Okay? Alright. Now, ngayon, bagamat tayo magkakaibang tao, hindi pare-parehong ugali, but on verse number 18, pakalakas nga, but now God set the members, every one of them, in what? In the body. As it what? Kita mo? Bakit ka napunta ng church? Bagamat ginugali mo? Ginusto ng Diyos. Amen? At bakit yung membro na yan, narito, ginusto ng Diyos, hindi ikaw ang pinapili ng Diyos na maging membro. Diyos ang pumili para maging membro siya. Anong pakita mo? Tama mga ka? Ba't i-reklamo mo siya? Napunta siya, because of what? Because of what? It please God. Tayo mo. Okay.
Verse 18. But now God set the members, every one of them in the body. As it was, as it had. Ito mo? It is God. Okay? Kaya dito sa Calvary, wala tayong nire-reject. Maliban gumawa ka ng malaking kasamaan. Amen? Amen? According to the Bible pa rin gagawin sa iyo. Hindi ba? Kasi kaya wala tayong pinagpara. Wala. Amen? Kaya hindi tayo dapat magkaroon ng sama ng loob sa kalitmaman. Okay? Verse 19, and they were all one members, where are the body? But now, are they many members, yet but one body? And the eye cannot say to the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of thee. No, hindi dapat. You see, kailangan natin ang bawat isa. Amen? Sa ayon sa ating binasa sa talatang 21, huwag daw mong sabihin, hindi kita kailangan. Huwag na huwag. Maliwanag ba sa atin? Kailangan natin ang bawat isa. Okay? According to verse number 22 hanggang 23, ganyan po. Okay? Kung siya man ay mahina ang pananampalataya, kung meron ka mang hindi gusto sa kanya, kung ayaw man ang kanyang itsura. Notice verse 22 hanggang 23. Pakalakas, nay, much more those members of the body which seem to be more, pakalakas nga, ano people? Pilay? Are what? Necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more what? Abundant honor. And our uncomely parts have more abundant comeliness. Nakita mo? You see, kaya nga, bawat isa, kailangan kita, kailangan mo. Amen? Hindi pwede sabihin ng sino man sapagat hindi ka kapareho ka, hindi kita kapareho ang gusto ko, hindi kita ano. Ano sabi ng Biblia? Okay, higit sa lahat, yung mahina ang ating pakainatan at bantayan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kita mo yung katawan mo. Sabi yung katawan mo. Pag may hawak ka mainit, sabihin mo, hawak ka niya mainit, mapapasok tayo. Hindi sinasabi ng henda, mapapasok ka, tanga. No, mapapasok tayo. Maliwanag ba? Amen? Naglalakad ka, sabi ng mga ibang ko ka, maumpog ka. Kita mo? O umatras ka, masakasaan ka. Nakikinig ka sa akin. Amen? Pagka napukpok yung kami mo, masakit. At hawak ko, huwag mong ihawak. Yung kaliwa mo lang gamitin mo. Nakita mo, nagtutulungan sila. Kasi, bagamat many members pero sila isang katawan lamang. Ganun din ang Calvary. Ito yung ground ng ating unit. Tayo po'y isang katawan lamang. Amen? Kailangan natin ang bawat isa. Ano ba naman nangyari? Amen? Sabi ko sa lumbang kahapon, kung tatanungin niya ako, Pastor, minsan mo nagtatampo ka, pag maraming beses. Pero yung pagkatampo ko, hindi importante. Ang importante ay ang church at ang Panginoon. Amen? Amen kasi pareho tayo. Okay? Pero ang focus ko, okay, ang church. Amen? Hindi kung anong nararamdaman ko. Alright? So, unang ground ng unity is what? Ano yung unang ground? The body, the church. Okay? Naitinayo ng Panginoon at pinagmalasakita at inibig ng Panginoon. Second thing, tingnan po, balikan niyo po yung ating talata. Ephesians chapter 4. Andiyan po kayo? Okay, una, one Lord. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Verse 4, one Lord, sunod is what? One body, sunod is what? One Spirit. Okay? Pangalawang ground o basihan ng unity is what? Okay? The Spirit of God. Alright? Okay? The Spirit of God. The Holy Spirit is to the body what breath is to the human body. Okay? Alright? Now, yes. Ang Calvary, Bible baptism ay maaaring mag-operate. No?
Okay? Sa pagpagiging ng talino ng tao, lakas ng tao, ability ng tao, pero ito yung walang halaga sa Diyos. Don't forget that. Okay? Sabi ng Biblia, in Romans chapter 8, no? Okay? Yung gawa ng laman, it cannot please God. You follow me? Amen? Kaya nga, higit na mas naina, no? Higit na kadugod-dugod na ang Calvary Bible Fellowship ay mag-operate in the power of the Holy Spirit. Okay? You see? Now, don't forget, okay? The Spirit of God dwells in us. Isip ko ba, nung ating marinig ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, no? Mula lang tayo manampalataya, tayo pinataka ng Espiritu na ipinangako. At sa unang Korinto 3:16, hindi niyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Alright? Now, anong ginagawa ng Holy Spirit tuman sa atin? Ano yung kanyang tungkol? Ano yung kanyang ginagawa? Isn't Christian, He lead us, He guide us, He teach us, and He remind us. Yun yung kanyang mga pangunahing gawain sa Kristiyano. At ito ang ginagawa niya sa Calvary. Ayon sa John 14 and 26. No? And the Biblia, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send, Amen, and He shall teach. Amen? Amen? And bring all things to you. Remembrance. Romans 8:14, okay, He lead us. John 16:8, okay, He convict. Inuusig niya tayo. Yun yung kanyang ginagawa. No? Kaya nga tayo, alam natin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya tayo, pinaalalahanan, tinuturuan tayo kung mali yung ating inuugali. Nakikinig sa atin. Nakikinig kayo. Kung walang Holy Spirit, hindi nyo matatanggap ang sinasabi ko. Baka magagalit lang kayo sa akin. Mag-think ka. Ay, Christian. Okay, salamat. Okay, sa isa sa ground ng ating unity of the Holy Spirit na nagtuturo, nagpapaalala, nagpapaunawa, gumagabay, gumapatubay sa bawat isa sa atin. Amen, Christian. Di mo madalas convicted ka. Di mo madalas pinagbibintakan mo akong tinitira kita. Hindi ko naman ang ginagawa. Hindi ko alam naman ang puso mo. You see? Okay. Bakit nakakaunawa ka? Bakit nakukonvict ka? Bakit? Dahil sa Holy Spirit. He will teach you all things. And then what? Bring all things to your remembrance. Whatsoever I said unto you. Amen? And when He is come, He will reprove the word of sin, and of righteousness, and of judgment. He will reprove, He will convict you. Amen? Yes, the Holy Spirit is the source of our unity in the church. Is the source. Okay? Now, marami tayo dito. Marami tayo. Meron pa tayong meron pa tayong angiles. No? Honestly, ako'y nangarap na pag-isahin ko yung dalawa, pero sa yung libro ng Diyos, hindi. Meron na silang sarili nila. Paano naman tayo mag-isa doon? Amen. Amen, isa? Amen. Okay, God's way. Amen? Isip ka naman, bagaman tayo marami, no, we have the same Holy Spirit. Amen. Marami tayo, at meron isang Espiritong tumatahan sa atin. Amen? Kaya dahil dito, bagaman tayo marami, no, isang direksyon ang ating tinatahan dahil sa Holy Spirit. Okay? Alright. Now, yun, bawat isa, pag nagkakaroon tayo ng proyekto, nagkakaroon tayo ng problema, minsan nagkakaroon ako ng meeting ng mga leaders, nag-uusap tayo, everyone has a personal opinion sa maraming bagay.
Hindi ba? Tama ba ako? May kanya-kanyang opinion, may kanyang puro-puro. Okay? But the Holy Spirit bring us together. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Ano yung sabi? Bring us together. May mga project madalas. Okay? May mga project madalas. Binabagay ko ito yung kailangan. Ito yung dapat natin ito yung dapat natin gawin. Okay? Ano siya? Magas kapag ka humingi ako ng tulong, pinasyal, madali natin nagagawa. Ang hilig sa akin, madali natin nagagawa. Makakabilit tayo, nagtatagumpit tayo, naidadaos natin yung ating anibersaryo ng mga nakarang panahon, hindi tayo nahirapan. Nakikinig kayo? Nakiisa ang lahat ng miyembro. Bakit nangyari? Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa one spirit na tumatang sa atin. Nakikinig kayo? Now, Jesus, sa ibang church, dahil mangyari yun. Nag-aaway-away pa sila dahil lang sa mangga at sa kamatis. Ano ba ako? Ano ba ako? Eh? Alam mo, yung ating gawain sa Angeles, sa Augusto, magdadao sila ng anniversary. Ang hindi siya pwedeng mabayaan. Ano, nag-iisip nga ng regalo? Ito, regalo sa kanila. Goldilocks. Ano ba kailangan nila? Lalo ko yung kanilang piano, 1941 pa. Nakatamaan, di ba? Parang tinakta yung piano nila. Hindi naman siguro natin ba 1961. Ayaw na tumugtog. Iba, pag tinutugtog ay, Amazing Grace, saan ba po tayo tumutugtog eh? Ano kaya? Yung lumban, na-i-build natin yung piano, alam niyo ba yun? 30,000, sabi ko, ano kaya yung dinigregalo natin sa Amerika? Amen ba? 30,000 lang, ay gano'n tayo karami. Amen? Kahit maging 500 tayo, kahit maging 1,000, baka bukas nakabili tayo. Amen guys na? Then, bigbitin mo, binusta. Tindarin natin, madali guys natin. Amen? Madali sa atin yun. Amen? Amen? Sa bagay natin po, sa church ng Panginoon. Amen? Madali sa atin tumanggan. Sa bagay dahil, because of one spirit na tumagal sa atin. Amen, Christian? Amen? Ito, mahirap kung sa isang tao mo lang ipapasan. Amen? Pero marami tayo. Okay. Tayo ay one body with one spirit na tumagal sa atin. Okay? As a church, we enjoy great unity. In the book of Acts chapter 4, ini po 31 to 32. Acts chapter 4, 31 to 32. Acts chapter 4, 31 to 32. Tingin po. Tingin po. Right. Now, ito po yung church sa Jerusalem. No? Sabi ng verse 31, and when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Notice 32. And the multitude of them that believed were of one heart, one soul. Kinihin po? This is Tagalog. 32. At ang karamihan ng mga nagsisampalataya, kinihin po? Ay nagkakaisa.
ang puso at kaluluwa. At sino man ay walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaal. Kundi lahat din ng pag-aari ay wag. Sa kalahatan. Nakatingin po? Kaya nga, kung paano ang Jerusalem, okay, ay isang katawan, na may isang espiritu, ganun din ang Calvary Bible Baptist Church. This church is His body. Okay, the church is His body, is a ground of unity at ay membro ng isang katawan lamang. Pangatlong bata. Ano yung unang ground ng unity? Pakilakas? One body. Ano yun? The church. Ano yung pangalawang ground ng unity? The Holy Spirit. Amen? Nagtumataan sa atin. Okay? Kaya nga, sabi naman, kaya nga sa pakatsina sa atin, nagbigay ng bill ng Panginoon. Una sabi ng Bible, grieve not the Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of your redemption. Alright? Para hindi makakilos ang Holy Spirit kapag ka po si nabibighati o sa nasasaktan. Now, ang Holy Spirit ay nasasaktan, nabibighati kapag mayroong bitterness, anger, hatred, at unforgiving spirit, yun ang nakakasakit sa kanya. Ano yung pagdamit? Pangalawa sabi ng Bible, quench not. Quench not. Huwag yung patayin ang alab ng Espiritu Santo. No, namamatay yung alab niya kapag tayo ay kinumbik niya pero hindi ka sumunod sa pinapagawa niya sa iyo. Ano na sumunod? Ano na ba? Naranasan mo na ba yung gusto mo isolminin yung tao? No? Andiyan ka pero nagdalawang isip ka hanggang sa nakalis na siya. Isipin mo, anong naramdaman mo? Yun ang nakuwens niya. Napatay yung hingas niya. Kung bakit gusto mag-finish, bakit nag-aalap siya? Pero sa bakit pinigilan mo, okay, namatay yung apoy siya. Alright? Pangatlong ground ng unity, one hope. One body, the church. One spirit, the Holy Spirit. Number 3, one hope. Alright? Tayong mga mananampalataya, tayong mga member ng Calvary Bible Baptist ay meron lang iisang pag-asa. Ano po? Alright, po. Okay. Ito po yung ito yung pagkabuhay na muli ng Kristo at yung kanyang muling pagbabalik. Okay? Hindi na walang second coming kung walang resurrection. Amen? Amen? May pag-asa tayo na si muling paparito sapagkat siya muling nabuhay mula sa mga patay. Yun yung ating pag-asa. Okay? Yun yung ating blessed hope. Okay? And again, meron tayong blessed hope sapagkat siya nag-resurrect. Now, the book of 1 Peter 1 and verse number 3. 1 Peter 1 and number 3. Alright, nandiyan kayo? Basahin natin po. Okay, King James muna. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto what? A lively hope. Kita nyo? Ano yung lively hope? Ano yung lively hope? By what? The resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay? Meron tayong one hope. Alright? And notice chapter 3 and 15. Chapter 3 and 15. Okay, dyan po kayo? Ready? But sanctify the Lord God in your heart, and be ready always to give an answer to everyone that asketh you a reason of what the hope that is in you with what?
with meekness and fear. Alright? So, meron tayong one hope. Ano yung ating pag-asa niya? Okay, the resurrection of Christ. Ano yung kanyang muling pagkabuhay? And Titus chapter 2 and verse 13. Titus 2:13. Okay, sorry. First Peter 1, First Peter pa rin, ha? O, First Peter pa rin, First Peter 1:13 pa? Unang Pedro, chapter 1 and 13. Tayo lahat. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and then what? Hope to the end. For the grace that is to be brought until at what? The revelation of Jesus Christ. Hindi po yan? Hindi po? Magkaugnay yung resurrection tsaka yung kanyang pagpapakita. Alright? Ito yung ating hope. Ito yung ating nag-iisang pag-asa. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ito yung isa sa ating tinatawag unifying factor. Kung bakit tayo ay dapat talagang iisa at nagkakaisa. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Kailangan tayo iisa, kailangan tayo nagkakaisa sa pagkakaroon tayo one hope. Ano yun? Yung pagkabuhay ng ni Kristo at yung kanyang muling pagbabalik. Amen? Amen? Again, minsan, walang second coming kung walang resurrection. Amen? And meron din pag-asang babalik siya muli sa pagkasin muling nabuhay mula sa mabalik at umakyat, pabalik sa heaven, at nangako siya muling babalik ito. Alright? In Titus chapter 2, verse 13, looking for that blessed hope. Amen? And the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Hintayin niyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita. Nakati mo yan? Amen? Amen? Mapalad na pag-asa at what? Pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at what? Tagapagligtas. Sino yung tagalakas? Sino yun? Si Yesu Cristo. Babalik siya muli at siya magpapakita sa atin. Amen? Magpapakita siya. Alright? Okay. Okay, listen. Tanda niyo po, no? We believe it literally. Itong ating pinag-uusapan, yung one hope ng kanyang pagkabuhay na muli at kanyang pagbuhay ito po'y pinaniniwalaan, itinuturo natin literally. Wala nang ibang ibig sabihin. Pag sinabi siya po'y umakyat, pabalik sa natin, totoo, umakyat siya, kitang-kita ng mga mata. At nangako siya na kung paano siya umakyat, nakitang-kita, babalik siya muli na ating din makikita. Ano na siya muli? Babalik siya muli. Alright? At ang kanyang muling pagkabalik, ipinangako niya, tulad ng magnanakaw sa ating gabi. Nakikinig ba kayo? Amen? Amen? Na ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. May malakas na sigaw, mayroong tinig ng arkanghel, at mayroong malakas na trumpeta ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Ano yun siya? Yung mga namatay na nauna sa atin, si Nanay Precis, Sister Lenny, at kay sino ba? Emily, okay? Sister Baby, sabi niya, magbabago silang muli. Amen? 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 Yung mga kapatid, unang buhay at yung mga natitilang buhay na maaagawin, i-rapture, upang ating salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa ganung paraan, sa Panginoon tayo, magpakailan pa man. Alright? Yung sabihin naman, yun yung ating tutulong ng one hope. Iisang pag-asa ang ating pong hinihintay. Amen? Now, basically, hindi po ito baka. Hindi. Hindi po.
Kasi itong ating hope ay hope na galing sa Diyos, na hindi magsisinungaling. Amen? Ito po sure hope. Sure hope. Okay? Sa pagbuhay yung ating inihintay. Amen? Now, kung tatanungin kayo, no, bakit yung one hope na yan, yung pagkabuhay ni Kristo at muling pagparidor, bakit ito naging unifying factor? Ha? Bakit ito ay paraan para mag-iisip ano sa palagay niyo? Alala ko yung 4 na magkakapatid na mga bata. Iniwanan ng mami daddy niya, dyan lang kayo, ikaw kuya, ang bantay dyan sa mga kapatid mo. Ha? Luluwas kami ng daddy mo, bibili namin ito, at meron kami kakausapin, huwag kayong lalabas ng gate, dyan lang kayong laro, at ayusin nyo ito. Gusto namin pagdating ito, malinis na, nakakain yung kapatid mo, at nakapaligo sila, ha? Huwag kayong mag-aaway-aaway. Umalis yung mag-asawa. Alam niyo naman sa mga bata, pag walang maganda, kala mo mga kalabaw na nakawala. Diba? Andun pa yung pinaghigaan, andun po yung inalmusalan, andun lahat, ang mga hugasin. At yung mga maliliit na kapatid, gustos ka lang nalalo. Alam nila gagabihin yung mga magulang, makatagalan pa. Ay nung mga makatanghalian, tumawag, pauwi na kami. Nakikinig ka sa atin? Pauwi na kami. Lahat nagkakaisa, nagtulong-tulong sila. Nakikinig ba kayo? Tulong-tulong magbihis sa bahay, naligo sila, tulong-tulong sila, nagkakaisa sila. Bakit? Sapagkat parating na yung kanilang mga magulang. Tayo na din tayo. Kapag ang mga member natin ay wala sa focus ng muling pagbalik ni Kristo, mag-aaway-aaway yan. Nakikinig kayo? Amen? Pababayaan nila yung gawa na pero kung lahat ay nakatingin sa muling pagbalik ni Kristo, yes, may pagkakaisa tayo. Doon magiging nangako ang Panginoon. Okay? Yung bang isipin mo lamang that we are going home. Diba? Magiging isa tayo. Okay. Kaya nga, ano yung brand ng ating unity? Wala. The body of Christ, the church. Ipinagkatiwala ito sa atin ng Panginoon. At ano ang nice ng Diyos sa ating church? Ano yung kanyang nice na makita sa ating church? Na ito ay what? Alive and what? Vibrant. Ano yung pangalawa? United. Ano yung pangatlo? Growing. Lumalago. Lumalago. Okay? Ano ang balakid sa paglago? Ano yung balakid sa paglago? Ano yung number 1? Unforgiving spirit. Yung mga tampo-tampo sa mga loob. Ano sa natin? Ano yung pangalawa? Pride. Panaluan, kataasan. Sino ka man sa labas ng church, pag dito, member ka lang. Ako ang pastor, member ka. Amen, Krishna. Salamat sa Lord. Amen? Ano yung pangatlo? Adultery, immorality. Amen? Kaya let us pray for one another. Huwag itong matagpuan sa ating church na Panginoon. Okay? Ano yung pangalawang basis ng unity? The Holy Spirit na tumatahan sa ating gumagabay, pumatubay, nagtuturo, nagpapaalala, nagkukundi kapag tayo ay mali. Amen? Nagkukundi sa atin. Kaya alam mo pag mali ka eh. Nakikinig kayo? At para hindi mo matagal na mali ka, mag-pray ka lang. Liwanag ba? Nag-pray ka lang. Ba't wala? Kasi may Espiritu nagkukumbit sa'yo. At nagtuturo sa'yo. At nagpapaalala sa'yo. Amen?
ka para magpatawad ka. Amen? At maging considerate ka sa iyong kapatid sa Panginoon. Alright? Ano yung panghuli? Ano yung panghuli? One. Ano yung ating hope na yan? Ha? The resurrection and the second coming of the Lord Jesus. Okay? May nakita pa akong apat. Ano yan? Ibigay ko mamaya. Pero dito lang tayo. Hindi tayo ko lang yung kamay. Panginoon. Aking pong inihati ang iyong salita.